At ngayon, nabanggit naman na natin yung chart of accounts. Siyempre, magcha-chart of accounts tayo. Yung chart of accounts, ito na yun eh. Pero, mas organized lang. Alam nyo ba, may kwento ako. Before ako mag-onboard ng client ng isang accounting software, ang una kong tinatanong sa kanila, anong mga ginagawa nyo in a day-to-day basis? For example, sasabihin ko sa kliyente ko, mag-i-establish tayo ng chart of accounts. Sabi, parang book of accounts to eh. Di lang ako sure. Pero parang same concept lang din. So, sa chart of accounts, dito natin ini-establish yung pinaka pagbabasihan natin kung paano natin i-categorize yung bawat transaction. For example, kung magamit tayo ng cash. Asset equals liability plus owner's equity pa rin yan, guys. Equity, income, expense. Tapos, ang paggagawa niya, for example, sa asset, gumagamit kayo ng petty cash. May petty cash yan, merong bank yan, tapos 1487, mga ganun. Tapos ano pa, gumagamit kayo ng inventory, dito rin yan. Tapos, may mga equipment kayo. Office supplies, dito yan guys. I mean, ang office supplies, minsan expense yan eh. Pinapa-expense ko na yan agad. Furnitures and fixtures. Basta lahat ng klaseng asset, nililista dapat yan. Liability, anong mga utang nyo ngayon? So, minsan, ang non-negotiable dyan, dapat may accounts payable yan. Dapat para rin sa asset, may accounts receivable din. Especially pag nagpapautang kayo sa mga kliyente nyo. Accounts payable, mortgage, pwede rin. Car loan, pwede rin. Diyan mo nilalagay. Minsan din dito natin nilalagay ang credit card. Or ang tinatawag na line of credit. Dito yan. Sa equity naman, owner's equity, pwede ring shareholder, equity, personal expense dito rin, tsaka personal drawing. Ano pinagkaiba ng personal expense at personal drawing? Personal expense, gumawa ka ng nag-expense ka, pero ang gamit mong pera ay sa company. Ang personal drawing kasi kinuha mo lang cash. Cash to cash talaga. So, income, sales. Tapos, minsan din sa sales, sa income, meron din kayong other income, di ba? Other income. Tapos, nagre-receive kayo ng interest sa bangko. Meron ding interest income. Ganyan. Dito ini-structure yan, lahat ng mga chart of accounts. Siyempre, nasa search yan sa AI. Kung ano yung tamang designation niya, kung asset ba siya, liability ba siya, owner's equity ba siya, income ba siya, expense. Sa expense, napaka halata na. Pero ang pinaka na-overlook niyan, cost of sales. Cost of sales, utilities. Marami pa yan. Ano pa bang mga expenses? Yun nga, office supplies. Basta banggitin nyo na lahat ng mga dapat na andyan. Ito misconception. Dito ko na yung crucial na pinangungugutan ko, ba't ko ginagawa tong video na to. Dahil alam nyo na paano mag-journal entry,
Wala akong pakialam kung tinuloy nyo lang tong video na to at hindi nyo masyado naintindihan yung journal entry. Pero dapat nyo maintindihan yon before muna kayong makinig sa sasabihin ko ngayon. Dahil, ginawa kong video na to, dahil hindi lahat ng labas-pasok, ano bang tawag? Inflow, outflow, na pera sa negosyo, hindi lahat ng inflow na sinasabi ay sales, dagdag sa pera, at hindi rin lahat ng labas ng pera ay expense. Diba? Bakit? Sige, mag-journal entry, back to basic tayo. For example, bumili ka ng inventory. Naglabas ka ng pera, syempre. So, ang ano niyan is inventory, tapos cash, 100K. 100K. BR, CR. Ano bang ibig ko sabihin dito? Hindi lahat ng lumabas na pera ay expense. Dahil ang lumabas na pera dito ay inventory yan. At ano ba ang inventory dito sa atin? It's an asset. Okay? Nagiging expense yan pag ganito ang mangyari. For example, may sales na yung hopya, ang cost niya per box, di ba 50 pesos ang isa. Ang cost niya ay, lagay natin na 20 pesos. Ang journal entry niyan guys, pag may cost of sales, ganito. Sales, cash ang una, 50 pesos. Sales, 50 pesos. Saan pumapasok ang cost of sales dito? Dito na yan sa ang cost of sale, dahil expense yan, debit yan, di ba? Debit. So, cost of sales, tapos inventory. Oh, Kyle, bakit naging credit yung inventory? Dahil ang normal balance ng inventory, which is asset, ay DR, tapos nabawasan yung inventory dahil nakabenta tayo ng kopya, magiging credit siya. At dito na siya papasok. Magiging expense lang ang isang inventory kapag nagamit na ito. Pag wala natin sa kumpanya dahil nagamit na sa negosyo. Ito yung sinasabi kong hindi lahat ng outflow ay expense. Minsan din, naglo-loan tayo. Ano ba ang loan? Naglo-loan tayo ng 100K. Nag-increase ang cash dahil nag-loan tayo, nag-increase din yung accounts payable natin na 100K. Now, nagbayad tayo sa nagpapautang sa atin. Ano bang entry nun? Siyempre, dahil nagbayad tayo, lumiit yung accounts payable natin, which is debit siya. Dahil ang accounts payable na liability, dito siya sa credit. Para palaitin yung balance niya, i-reverse natin. Debit siya, 100K, tapos cash, ang ating cash, dahil cash pambayad natin, 100K. So, hindi naman expense ang accounts payable. Isa naman siyang liability. So, it's a misconception sa nagsisimulang negosyo. Yung lahat ng outflow ay expense. At hindi lahat ng inflow ay income. It could be minsan utang. Okay? So, yan muna sa video na to.